Mga kapuso, alam nating lahat na bahagi na ng buhay natin ang bagyo. Ang mga bagyo ay hindi lamang isang pangkaraniwang pangyayari, kundi isang malaking bahagi ng ating kasaysayan at kultura. Taon-taon, dumadaan ang malalakas na bagyo sa ating bansa. Ang mga ito ay nagdadala ng malalakas na hangin at matinding ulan na nagdudulot ng malaking pinsala sa ating mga komunidad. Pero naitanong niyo ba kung saan ba nagmumula ang mga ito? Ano ang mga proseso sa likod ng kanilang pagbuo at paglalakbay patungo sa ating mga pulo? Saan nga ba pinapanganak ang mga bagyong ito na nagdudulot ng malakas na hangin at ulan? Ang mga bagyo ay nagsisimula sa mga mainit na karagatan kung saan ang init ng tubig ay nagiging enerhiya para sa kanilang pagbuo. Saan ba nagsisimula ang lakas na kayang magpabaha at magpaguho ng lupa? Ang mga bagyo ay nagdadala ng napakaraming ulan na nagiging sanhi ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga bulubunduking lugar. Sa pagsasama natin ngayon, ating alamin ang kwento ng bagyo. Paano sila nabubuo, ano ang kanilang mga katangian, at paano na mapaghahandaan ang kanilang pagdating. Tuklasin natin ang pinagmulan ng mga ito at kung bakit madalas bumisita sa ating bansa. Alamin natin ang mga hakbang na maaari nating gawin upang maging handa at ligtas sa panahon ng bagyo. Ang mga bagyo, mga kapuso, ay isinisilang sa malawak na karagatang Pasipiko. Sa malawak na kalawakan ng karagatang ito, nagsisimula ang isang kamangha-manghang proseso na nagdudulot ng mga malalakas na bagyo na ating nararanasan. Dito sa malawak na karagatan, nagsisimulang uminit ang tubig dagat dahil sa init ng araw. Ang init na ito ay nagiging sanhi ng pagtaas ng temperatura ng tubig na siyang unang hakbang sa pagbuo ng isang bagyo. Ang mainit na tubig dagat ay nagpapakulo sa hangin sa ibabaw nito. Ang singaw na ito ay nagiging sanhi ng pagbuo ng mga ulap at mga pattern ng hangin na nagsisimulang umikot. Tulad ng kumukulong tubig, ang mainit na hangin ay tumataas at lumilikha ng isang malaking ipoypo. Ang pag-ikot na ito ay nagiging mas mabilis at mas malakas habang patuloy na umiinit ang tubig. Ang ipoypo na ito ay patuloy na lumalaki at lumalakas habang sinisipsip nito ang init ng karagatan. Ang init na ito ay nagbibigay ng enerhiya sa bagyo na nagiging sanhi ng pagbuo ng mas malalakas na hangin at ulan. Kapag ang hangin ay sapat na ang lakas at bilis, ito ay nagiging isang bagyo. Ang bagyong ito ay nagdadala ng malalakas na hangin, matinding ulan, at malalaking alon na maaaring magdulot ng malaking pinsala sa mga lugar na tatamaan nito. Kaya't mahalaga na tayo ay maging handa at alerto sa tuwing may paparating na bagyo. Ang Pilipinas, mga kapuso, ay nasa tinatawag na typhoon belt. Ibig sabihin, nasa daanan tayo ng mga bagyong nabubuo sa karagatang Pasipiko. Dahil tayo isang arkipelago, napapaligiran tayo ng tubig. Ang mainit na tubig sa paligid ng ating bansa ay nagbibigay lakas sa mga bagyo. Kaya naman, hindi katakataka na halos 20 bagyo ang dumadaan sa ating bansa taon-taon. Ilan sa mga ito ay mahina lamang, ngunit mayroon ding nagdudulot ng matinding pinsala. Ang bagyo, mga kapuso, ay nagdudulot ng malaking epekto sa ating bansa. Ang malalakas na hangin ay nagsasanhi ng pagbagsak ng mga puno, poste ng kuryente at mga bahay. Ang malakas na ulan naman ay nagdudulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Maraming tao ang nawawalan ng tirahan, kabuhayan at mahal sa buhay tuwing may bagyo. Lubog sa baha ang mga kalsada at bukirin. Tumitigil ang transportasyon at komunikasyon. Apektado rin ang supply ng pagkain, tubig, at kuryente. Ang bagyo ay isang likas na kalamidad na hindi natin kayang pigilan. Ngunit maaari tayong maghanda upang mabawasan ang pinsalang dulot nito. Bagamat hindi natin mapipigilan ang bagyo, mga kapuso, kaya nating paghandaan ang pagdating nito. Ang paghahanda ay nagsisimula sa ating mga tahanan. Makinig sa mga anunsyo ng pag-asa at sundin ang mga payo ng mga awtoridad. Ang tamang impormasyon ay mahalaga upang malaman natin ang tamang hakbang na gagawin. Sa oras ng kalamidad, mahalaga ang pakikinig at pagsunod sa mga utos ng mga awtoridad. Ang kanilang mga payo ay batay sa mga eksperto at maaring magligtas ng buhay.
Maghanda ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, at flashlight. Huwag kalimutan ang mga gamot at iba pang mahahalagang bagay na kakailanganin sa oras ng kagipitan. Siguraduhing matibay ang inyong mga bahay at mayroong ligtas na lugar na maaring lipatan. Ang pag-aayos ng ating mga tahanan ay makakatulong upang maiwasan ang mas malaking pinsala. Tandaan, ang kaalaman at paghahanda ay ang ating pinakamalakas na sandata laban sa bagyo. Ang pag-aaral ng mga tamang hakbang ay makakatulong upang maging handa tayo sa anumang sakuna. Sama-sama nating harapin ang hamon ng kalikasan, may kahandaan at pagmamalasakit sa isa't isa. Ang pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat isa ay mahalaga upang malampasan natin ang anumang pagsubok na dulot ng kalikasan.